dear beloved, Boss Mike Cervera. Ayan, mga kababayan. Tapos itong mga ito, tingnan ninyo, puro na lang ginagawa. Manang Aimee, pasok! Malo sa ating pagdinig, hindi Buti nga sa'yo! Walang dumalo. Walang dumalo, mga kababayan. Walang dumalo. Ayan na. Tuwan-tuwa siya. walang dumalo sa ating pagdinig, hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag? Teka muna, putulin kita sa pulso ng bayan. Kung sana lang, may pulso yung baba mo eh. Dali lang ha. Manang Aimee ha. Joke ko lang yun sa'yo, joke ko lang. Pakinggan ninyo mga kababayan to. Pakinggan ninyo ha. Ulit. Walang dumalo sa ating pagdinig, hindi nila dininig ang pulso ng bayan. Ay, hindi. Wala. Pulso daw ng bayan, mga kababayan. Oo. Thank you naman sa mga nag-subscribe sa The Levelers. Apo ha. Levelers po ha. Pulso daw ng bayan. Manang Aimee, pulso lang ng DDS yan. Yung mga DDS lang, yung mga interesado dyan. Diba? Ngayon kami maghihintay lang. Bilang vlogger, ipapaliwanag yung aming mga pananaw, opinyon sa mga sinasabi nyo. Para nang sa gano'n naman hindi malito yung mga taong nakikinig dito. Kasi yung totoo, nililin lang kayo neto. Oo. Pinuin ninyo, pulso daw ng mamamayang Pilipino. Nasaan yung mamamayang Pilipino na sinasabi mo? Kung mamamayang Pilipino talaga, yung concern mo, Manang Aimee, dapat si Sara unahin mo. Sabihin mo, imbestigan natin ang mga maanumalya na paggamit ng mga iba't ibang mga pangalan na hindi naka-record sa PSA. Diba? Kung yun sana, ang inuna mo, di titingnan ka namin na balanse ka lang talaga. Na talagang ikaw ay nasa gitna. Na wala kang kinakampihan. Pero sa mga lumalabas sa baba mo, bunganga pala. Mga kababayan, yung lumalabas sa bunganga ni Manang Aimee, wala nang ibang bukang bibig kundi Tatay Digong ng Tatay Digong. Di ba? Sobre! Bistado ka na ng mga Pilipino, Manang Aimee. Hindi na maitatago yung pagiging bias mo. Natingin namin na mga nagmamahal sa mga Marcoses ay mas lamang yung pagmamahal mo sa isang tao na nakasuhan ng crimes against humanity, murder, torture, at panggagahasa. Kaysa doon sa kapatid mo na binibintangan nila na ito ay adik, bangag, pero parang tuwang-tuwa ka pa. Saan ka nakakita ng ganun? Ading mo pinagsabihan sa harapan mo. Adik, bangag. Tapos ikaw nakatawat nakangiti ka pa. Nakita mo sinabi ni Sara, itatapon si Apo Lakay na tatay mo. Hindi ko lang alam kung totoo na talaga yung balita, no? Na daw. Pero wag na natin pag-usapan. Sinabi ni Sara na itatapon ang ama mo, hukayin yung bangkay, itatapon sa West Philippine Sea. Tapos wala kang ginawa. Anong klase yan, mga kababayan? Ngayon, Manang Aimee, tanong ko lang uli. Bakit kay Digong hinuli ng Interpol, dinala sa dahig, kinulong, bakit apektado ka? Kung gusto mong gumawa ng batas at mag-imbestiga at makabuo ka ng panibagong mga kung ano-anong mga dapat sundin ng mamamayang Pilipino, hindi ba dapat gumawa ka ng batas na hindi na pwedeng hukayin yung mga bangkay doon? Saan? Sa libingan ng mga bayani. Pero bakit ikaw, Manang Aimee?
Ni minsan, to kinina. Ni minsan, mga kababayan, hindi natin nakaringgan na pinagtanggol niya si Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa mga binibintang at kung ano-anong mga paninira. Bakit, mga kababayan? Bakit? Tapos gusto mo sa kabila ng ginagawa mo na nakikita naming mga Pilipino, gusto mo suportahan ka namin sa ginagawa mo? Na pag-iimbestiga ko, no? Para kay Digunyo? Walang yan naman, mga kababayan. Di po ba, na-gets nyo po ba ako? Alam ko naman hindi kayo slow, kaya gets na gets nyo ang vlogger nyo. Di ba? Mga kababayan? Oo. Ibang klase, mga kababayan, no? Pero hindi nyo sa kabila ng lahat ng yun, gusto paniwalain tayo na yung ginagawa niya ay para sa ating mga Pilipino. Hindi daw para kay Digunyo. Walang yan, ha? Oo. Di ba? Pero sito tanan. Kalay. Paano tayo uusad kung mismo mga dapat magpaliwanag ay nagtatago sa dilim? Kayo yung nasa dilim. Manang Amy, alam mo, mas malapad na yung baba mo kaysa sa noo mo. Hindi, totoo naman, nakikita ko. Hindi nyo ba napapansin, mga kababayan? Mas malapad na yung baba niya kaysa sa noo niya. Ha? Pero hindi naman yun ang issue, napansin ko lang. Ang napansin ko talaga, mga kababayan, yung sinasabi niya na para sa mga Pilipino na nagtatago sa dilim at kung ano-ano, mga kababayan. Dahil walang dumalo, sorry ka. Sorry ka. O ngayon, anong gagawin mo? Magdidemanda ka, magpapano ka? Ipapa-contempt mo rin? Ganun. Puta, ano ay may ipapa-contempt mo ba? Yung mga hindi dumalo? Sino? Sila Torre, sila Remulla, sino pa? Sila yung dalawang Remulla. Wala yan. Ibang klase. Sige, tuloy. Paano natin mapapanagot ang mga ayaw sumagot? Anong pananagot? Inanagot na nga yung matanda doon. Yung ayaw sumagot sa ICC, ayun naman ang Aini. Ano ba to? Paghihiganti? Dahil yung phone ninyo ay nakulong na doon, kaya ikaw ngayon gumagawa ng paraan para ikaw naman ay gumanti. Ang paghihiganti ng may gulok sa muka. May gulok pa sa mukha. Tatawa ako sa sinabi ko. Sorry, Manang Anya. Hindi naman to Ano pinasabi ko? May gulok sa mukha? Hindi naman gulok. Ano ba? Hindi naman gulok. Pang-araro yan. Tuloy! Pero hindi tayo titigil. Sama-sama natin ihahatid ang mga sabpina na hinanda sabpina? na. Kailangan kasi pirmahan ng lahat ito ng ating... Kita nyo, envelope pa, ay ano ba yan, folder pa lang, kulay berde na. So ano aasahan nyo dyan, mga kababayan? Sa kulay pa lang ng folder, alam nyo na. Diba? Sabi ni Jan Angeles, kinukuha lang niya simpatya ng Didis, ayaw nga rin sa kanya. Diba? Maling-mali talaga. Sige, tuloy. Senate President Chis Escudero. Kailangan pirmahan ng lahat ito pag absent silang lahat ngayon. Upang kanyang pirmahan, patunayan na ang Senado ay malaya at matapang na naninindigan para sa mamayan. Sambayan ng Pilipino ang masusunod. Kung kami masusunod, talo ka na. Huwag mo lang kaming tatakutin. Huwag mo lang kaming tatakutin sa iyong daladalang sandata. Pero kung ang tatanungin mo, taong bayan, talo ka na. Ay, nako.
Manang Amy, okray talaga ako. Parang ikaw lang, di ba? Oo, kung okrayan na lang kaya labanan, wag na yan! Wala namang pupuntahan niya, maniwala ka. Sa dami ng investigasyon na ginawa nyo dyan sa Senado, wala pa kaming nakitang may nanagot dyan. Tama ba mga kababayan? Mga kababayan, sa ilang dekada ko na sa ibabaw ng mundo, ang tagal-tagal ko nang nanonood sa mga investigasyon nyo. Anong to? Meron na bang nanagot? Meron na bang silang napanagot sa lahat ng mga investigasyon nila? Wala! Nga! So para saan yan? Oh. Yung mukha ni Manang Amy, nag-iba na. Ay, nako! Grabe, no? Manang Amy, bakit ba? Sa totoo lang hindi kita ino-okray, pero gusto ko lang mag-comment sa pinagawa mo sa iyong muka. Yung baba mo talaga, mas malapad pa kaysa sa noo mo. Kaya siguro, hindi ka makapag-isip ng kung ano-anong tama, no? Hindi kaya pwede, yung utak mo, lipat na lang natin sa baba mo. Baka sakali, makapag-isip ka ng totoo. Grabe. Nahiya eh. Hindi kaya pwede galon. Lipat na lang natin yung utak ni Manang Amy sa baba niya. Baka sakali, mag-iba pa. Tara. Grabe. Tayong mga lingkod bayan mula barangay hanggang Malacanang ay pawang tagapagsilbi lamang. Tagapakinig na sa daing. Bakit? Dumadaing naman kami, Manang Amy. Gusto naming malaman kung saan talaga napunta yung lahat ng confidential fund. At ng kung ano-anong fund. Hindi yung funds. Bakit funds? Oo, confidential funds. Ano yung funds? Yung funds, yung pinapahid sa mukha. Kaya siguro pumuputi yung mukha ni Sarah. Ano tawag doon? Confidential funds. Diba? Ano ba yung nahanap mo talaga? Confidential fund. Yan yung pinapahid sa mukha. Confidential funds. Sige, tuloy. Sa mga tanong. Kung kaya ng isang matanda na may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, bakit ang mga duwag na ito? Ay, bago mo sabihin yung duwag na ito, sabihin mo muna kay Sarah. Si Sarah muna, duwag na duwag siya. Hindi makasagot! Di po ba? Hindi makasagot si Sarah, Manang Amy. Alam mo ba yun? Tinatanong sa Kongreso. Ayaw pang manumpa na siya'y magsasabi ng tapat at pawang katotohanan lamang. Tapos sasabihin mo yung matanda reference mo na hindi natakot, takot na takot. Di ba ba? Manang Amy naman, hindi natakot, takot na takot nga. Balita ko na ihipa nga sa lawal eh. Kaya hinubad yung sapatos. Oo, tsaka yung pantalon. Kaya nung nakita ni Bongo, nakapaapaan na lang daw yun. Ito na, right? Kung kaya ng isang matanda kung kaya ng isang matanda may sakit na harapin ang walang respetong pag-aaresto, harapin ang walang respeto, pag-aaresto? Okay, tuloy. bakit ang mga duwag na ito ay wala sa ating harapan? Ay, teka, sabihin mo muna nga yan kay Sarah. Si Sarah malakas pa. Diba? Si Sarah malakas pa, mga kababayan, tandaan nyo. Huwag mong gagawin at ihalimbawa si Digong sa mga tao ng gobyerno sapagkat Manang Amy, alam mo na mga busy ito. Maraming hinahabol na mga proyekto dahil gusto po ni Pangulong Bongbong Marcos ay matapos lahat ng mga naumpisang mga proyekto bago siya bumaba ng 2028. Pero ang ginagawa ng mga DDS tulad ni Manang Amy,
dinidiskarel, inaantala, inaabala nila yung mga nagtatrabaho na yan. Para nga naman, walang maipagmalaki si Pangulong Bongbong Marcos pagbaba niya. Bistado naman ang Aimee. Yung galawan ninyo, naku, hindi nauubra dito. Sapagkat yung style na yan, ginawa na yan noon. Kanino? Sa kung sino-sinong naging Pangulo. Di ba? Ang yato si Manang Aimee. Sige, tuloy. Magalit na kayo sa akin. Talaga! Magagalit kami sa'yo! Magagalit kami sa'yo, mga kababayan! Huwag nating iboboto ang, itong tao na to. Taksil to sa kapatid niya. Kung sa kapatid nga niya kaya niya magtaksil, sa atin pa kayang mamayang Pilipino. Mga kababayan? Kung si Manang Aimee kayang magtaksil sa ading niya, kapatid kadugo, sa isang sinapupunan galing, silang dalawa. Sa atin pa kaya na hindi niya kaano-ano? Na kunyari, mahal daw tayo. Anong po nga, Manang Aimee? Ano na ba yung nagawa mo na maipagmamalaki mo na napakinabangan naming mga Pilipino? Kayo, mga kababayan ko, may natandaan na ba kayo na ginawa ni Manang Aimee na na makabuluhan na programa na pinakinabangan nating mga Pilipino? Sige nga! Nagtitimpi lang ako sa'yo. Dahil kapatid ka ni Pangulo at anak ka ng nire-respeto ng maraming Pilipino. Pero sumusobra ka naman ng Aimee. Pero nung nakita ko si Pangulo na hindi na sinama to, hudyat na yon. Manang Aimee, para baliwalain ka na rin namin. Bahala ka. Sa Mayo, ilang buwan na lang yan. Diba? Bahala ka. Tuloy. Hindi ba kaduwagan ang hindi sumagot? Sadyang naging duwag na nga ba ang mga Pilipino? Tanong mo muna kay Sara, nauna siya. Kung kaduwagan ang hindi pagsagot, baka tinatamaan na yon. Kaya ba sabi ni Sara, ganito? Sa paningin ko, kung Kita mo? Hindi ka pala tao, Manang Aimee. hindi ka tao, sa paningin ko, kung hindi ka abogado. Kita mo? Hindi ka raw tao. Sa paningin niya, kung hindi ka naman abogado. Narinig niyo, mga kababayan? Hindi ka tao, sa paningin ko, kung hindi ka abogado. Kita? So, ano si Manang Aimee? Ano si Manang Aimee? Babang tinubuan ng tao? Yung Manang Aimee, sorry talaga. Ayan. Hindi rin po. Ano si Manang Aimee? Kung hindi tao ito. Baba na tinubuan ng tao, ganon. Lang yan. Manang Aimee. Tuloy. Si Senator Bato. Hindi ako aatras tulad nila. Ipakita ko na ang Senado ay ang huling balwarte ng katapangan ng katotohanan. Kung ang sigaw ng sambayanan sa ICC para kay PRRD ay bring him home, ang sigaw ko sa Executive Secretary Bersamin para sa mga pinoprotektahan niya, bring them here. Teka muna. Pwede ba bring Sara muna bago sila? Kasi mga kababayan, unfair naman talaga, di ba? Kasi si Sara hindi naman humaharap sa Senado. Hindi naman humaharap yan saan? Sa Kongreso. Oo, minsan. Pero ano nangyari? Nagpapasaway lang. Ayun, mga kababayan, nagkaroon ng kanilang hearing itong mga ito. Di ba? Yung una, ayun na, sinagot na lahat. So ano pa itatanong mo? Di ba, mga kababayan? Ang dami ni. Kasi Manang Aimee, ewan ko ba?
Pero baliwala kayo kay baliwala kayo kay Sara dahil hindi naman pala kayo abogado. Isa pa to. Nasaan na? Ito, pasok. Dali lang mo sabihin ng PNP. Ito, tingnan nyo naman tong mga banat ni Bato. Oo. Tingnan niyo ha, tuturuan pa talaga itong mga taga PNP kung ano daw dapat ginawa. Bato, unang-una sa lahat, ba't kagalit? Wala ka na sa PNP. Kung noon ginagawa nyo, nagre-raid kayo ng kahit na sino, ngayon Bato, hindi na ikaw Iba na ngayon ang nanunungkulan. Irespeto nyo naman kung ano desisyon nila, bakit kayo nangingialam? Yung panahon ninyo, pinakialaman ba kayo? Di ba hindi? O ngayon, bakit kayo ganyan? Wala ba silang diskarte naman nila sana? Yung mga trabaho nila na nakaatang sa kanila? Hindi yung nandiyan ka. Sige, pakinggan ninyo mga kababayan Pakinggan ninyo! Napakadali lang mo sabihin ng PNP. Sorry Interpol, I cannot cooperate with you because we do not recognize the jurisdiction of ICC at yung warrant na dala-dala ninyo. Tignan mo, yung gusto niyang katwiran ay yung papabor lang sa kanila. Paano naman yung ating kasunduan sa Interpol? Tandaan mo ba to? Meron tayo niyan. Ngayon, huwag kang mag-alala. Ikaw na kasunod niyan. Pero Bato, hindi naman yun yung yun yung issue ko, yung kasunod ka. Meron tayong kasunduan sa Interpol at yun ay napapakinabangan nating lahat. Kaya nga mga kababayan, maraming mga Pilipino, yung mga nagtatago, yung isang scammer mga kababayan, na napakaraming na scam, abay tumulong ho Interpol dyan. Ngayon, ang gusto ni Bato, tayo lang tinutulungan. Pagdating ng sila naman, ang manghihingi ng tulong sa atin, ayaw niya. Ayaw niya mga kababayan. Ayaw niya. Ayaw niya ng tulungan yung Interpol. Ngayon, ang tanong, ano ba pakialam mo ba to sa trabaho nila? Di ba? Ano pakialam mo? So, ibig mo ba sabihin, Mr. President, pigilan mo dapat. Pwede mo sabihin na ganito Ngayon, kailangan nyo na yung tulong. Nung alin? Nung tinatawag nyong adik, bangag, weak leader. Kita mo ba to? Naririnig mo ba yung sarili mo? Ang basis sa inyong red notice or yung diffusion notice na yan ay yung warrant ng Interpol, hindi na namin yung na-recognize. So, bakit kailangan namin sundin? So, sorry, Interpol, pwede naman ganun ang kaso nga, hindi naman ikaw yung hindi naman ikaw yung PNP chief ba to Kaya sorry sa'yo. Kung ganun yung naging desisyon nila, pribileyo nila yon. Prerogative nila yon. Diba? Sila yon. Oo, Bato, hindi ikaw yon. Kaya wag ka nang makialam doon. Ang tanging may papayo na lang natin sa mga ito, mga kababayan, abay, harapin nyo yung mga kaso doon sa ICC at doon nyo ipagtanggol yung mga sarili nyo. Huwag kang mag-alala Bato. Bakit? Nakikiramdam lang ang gobyerno kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Dahil kapag wala pa rin kayong ginagawa, tandaan mo, ikaw na yan. Ikaw na yung susunod doon. Our beloved Boss Mike, Boss